Magdamagang binomba ng Armed Forces of the Philippines ang ilang bahagi ng Marawi at patuloy naman silang binabaril ng mga sniper ng Mountie Group habang binabawi ang mga kalsada ng lungsod. Live mula sa Marawi City, nagpapatrol si Shara Zambrano. Shara, umeepekto na ba ang buhos ng pwersa ng Armed Forces of the Philippines na ipinadala dyan sa Marawi? Yung pagbuhos ng bata-batalyong puwersa ng militar dito sa Marawi City dahil ngayon ay sabay-sabay silang nakakapaggalugad ng mas maraming lugar. Gayunpaman, kabayan, talagang pinapuputukan pa rin at nilalabanan pa rin sila ng mga miyembro rito ng Maute Group at mayroon pa rin mga ilang lugar dito kung saan nakataas pa ang bandila ng ISIS. Balot ng dilim ang Marawi City, hindi maitagong may nangyayaring digmaan. Ramdam sa dibdib ang lakas ng mga pagsabog ng kanyon. Airstrike din kaliwat kanan at ang mga sunog sa syudad naglalakihan. Tuloy-tuloy ang aerial assault. Dito, pinatatamaan ng rocket ang direksyon ng sentro ng Marawi City. Pero hindi man sila makita, nagpaparamdam pa rin ang mga terorista. Pagbaba ng mga helicopter, sinusubukan silang barilin. Kalye-kalye, bahay-bahay ang ginagawang pagbawi ng armed forces sa Marawi. Delikadong proseso dahil kung kontrolado man ng tropa ang isang kalsada, naroon lang sa kabila ang sniper ng mga terorista. Ganito ang peligro sa Marawi, nakatago at bigla kang gugulatin. Unti-unting nire-recover ng mga government forces itong iba-ibang bahagi ng Marawi City, pero mayroong mga lugar na hawak pa rin ng Maute Group. Sa kabila ng tulay na yon, makikita nyo may nakahabalan silang truck, may ISIS flag at may mga putok pang nangyayari. Ang Mapandi Bridge, isa sa mga daan papunta sa sentro ng Marawi City, hindi pa mabawi dahil sa mga sniper at posibilidad na may bombang nakalatag dito. Matindi ang putukan sa kabilang bahagi ng tulay galing sa sundalo at sa kalaban. Kailangan itong mabawi ng pamahalaan para mas madaling mabawi ang syudad. Malapit lang dito sinalakay ng mga terorista ang isang patrol base ng militar. Marami silang nakuhang armas, bukod pa doon, pinatay nila ang 7 sundalong nagbabantay. Sa loob ng Marawi, pati statwa ng pambansang bayani hindi pinalagpas. Kwento ng isang residenteng nakakita ng pangyayari, binaril ng Maute Group ang ulo ng statwa ni Jose Rizal sa gitna ng Rizal Park noong May 23. Ayon sa Armed Forces, 61 miyembro ng Maute na ang napapatay. Kabayan, dun sa press release ng Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines, kung saan binanggit nga nila na may 61 miyembro na ng teroristang grupo ang namamatay, ang pangalan na ginamit na nila sa grupong kinakaharap ngayon ng pamahalaan ay Maute ISIS. Kung hindi man ito, kabayan, yung unang pagkakataon, isa ito sa mga unang beses na formal na sinasabi ng Armed Forces of the Philippines na ISIS itong kinakaharap nila na Maute Group. Samantala, kabayan, maraming nagtatanong kung ano ba talaga ang estado ng Marawi City, kung ito ba ay naka-lockdown, kung bawal na bang pumasok at lumabas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, pati na rin sa provincial government ng Marawi City, ay wala pong lockdown na magaganap. Meron lang pong istrikto na pagpapatupad ng curfew na magsisimula ng alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Pero kabayan, siguro ay kailangang linawin din nila ito sa mga puwersang nagbabantay sa mga checkpoint papasok at palabas ng Marawi City, dahil ang ilan sa kanila ang pagkakaintindi ay mayroong lockdown at bawal lang pumasok ang sinumang sibilyan, maliban na lang sa mga empleyado o tauhan ng pamahalaan pati ng media. Kabayan. Shara, pag sinabi mong Maute ISIS, kasi sa mga pagkakataon na kalipas ay ayaw nilang aminin na meron ng ISIS sa Mindanao. So ano ngayon ang batayan ng Armed Forces of the Philippines para tawaging sila ay Maute ISIS?
Kabayan, tama ka, no? Sa mahabang panahon ay pinabubulaanan ng Armed Forces of the Philippines na may kinalaman nga sa ISIS itong Mauti Group na nagkahasik ng lagim dito sa Lanao del Sur. Pero paunti-unti, kabayan, siguro sa pagpasok din ng impormasyon at sa mga pangyayaring nagaganap dito ay unti-unti ang mga opisyal ay nababanggit na nga ng posibilidad na may links ito sa Islamic State sa Middle East. Kung matatandaan ko, ang mga defense officials nung Nobyembre, sinabi na yung paglipat ni Isdilon Hapilon mula Basilan papunta rito ay sa utos o pakiusap ng Islamic State para ma-determine kung pwede bang maging sentro ito ng kanilang caliphate. Pero kailangan pang kumpirmahin, kabayan, kung ano yung talagang nag-trigger, kung ano yung impormasyon na talagang nakapagsabi sa kanila na oras ng sabihin na talagang may links at kinalaman ng Mauti Group sa Islamic State, kabayan. So, sino ngayon ang nagko-command sa Mauti ISIS na yan? Si Hapilon ba ay nandiyan pa? Siya ba in command? Sa huli nating tanong sa Armed Forces ay nandito pa si Isdilon Hapilon at dahil siya nga yung kumbaga ay hinalal nilang Amir o ang pinuno ng ISIS dito sa Pilipinas, kung siya ay nandito, siya pa rin ang nagko-call ng mga desisyon, siya pa rin ang pinuno. Pero yung pinuno rin ng Mauti Group ay yung dalawang magkapatid na si Omar at Abdullah Maute. Ang paniwala rin ay nandito rin sila. Kaya masasabi natin na parang ito yung tatlo sa mga top na leadership na kumukumpas ngayon sa nangyayari dito sa Marawi City, kabayan. Shara, ang lumalabas ngayon talaga na pinaghandaan ng Mauti ISIS ang labanan na ito sapagkat hindi sila nauubusan ng tao, hindi rin sila nauubusan ng bala. Mayroon nga mga impormasyong lumalabas dyan na kabayan na parang hindi ata ito reactionary o kumbaga parang hindi sila nabulabog lang at bigla na lang nanggulo rito. Mukhang well coordinated, ang pagkalat nila ng mga puwersa ay mukhang organisado at yung imbak nila ng bala, yung koleksyon nila ng baril ay mukha talagang pinaghandaan. Pero sa aspetong yan, kung paano nila ginawa at kung sino ang may gawa, kung sino ang mga funders, financiers at nasa likod nitong malaking operasyon na ito ay kailangan kumpirmahin pa muna ng Armed Forces, kabayan. Kanina, Shara, ay kinumpirma sa atin ng AFP spokesman na 100 ang total ng mga namatay na dyan, civilian, sundalo at Mauti. Kabayan, maganda na may nakumpirma sila na may binigay silang numero kasi pag nandito ka, iba-iba ang figures at mga kwento na lumalabas. Mayroong mga nagsasabi na kumbaga libo-libo na raw ang inosenteng sibilyan na natatamaan ng airstrike, kaya maraming nananawagan na baka pwedeng ihinto na ito ng pamahalaan. Pero kailangan, kabayan, sa mga figures na iyan ay tutugon muna tayo o titingin muna tayo doon sa opisyal ng mga pahayag, opisyal na tala ng mga ng pamahalaan ng iba't ibang ahensya rito, hindi lang ng military kundi pati ng provincial and local government. Sa panig naman ng mga media na nandito ay tungkulin namin, kabayan, na i-cross-check yung binibigay nilang numero sa nakikita natin on the ground, kabayan. Yung binabanggit mo kanina na tulay, ano ang ibig sabihin o kapag nakuha ng ating mga sundalo? Kabayan, isa kasi yun dun sa mga key entry points papunta dun sa sentro ng Marawi City. Kaya mahalaga na makuha yun ng Armed Forces dahil yun ang magpapadali sa trabaho nila para makapasok sa sentro ng Marawi at matapos na itong problema nila sa Mauti Group. Pero nakikita nga natin na very critical itong sitwasyon sa tulay na ito. At marahil sa Mauti Group ay mahalaga rin para sa kanila na pigilan ng Armed Forces na makuha ang tulay na ito at makapasok dito ang militar dahil alam din nila ang magiging epekto oras na makalusot ang mga sundalo at pulis papunta sa sentro ng Marawi, kabayan. Kanina din ay binanggit sa atin ng AFP na ang posibilidad na putulin nila ang signal ng cellphone sa Marawi. Meron na bang ganyang naririnig kayo?
Kabayan, yung may dalawang magkasunod na gabi na pagpatak ng 7 p.m. alas 7 ay nawala ang signal ng lahat ng networks at nabuhay na lang kinabukasan. Pero hindi tinanong nga namin yung mga nakakausap naming mga miyembro ng Armed Forces kung bakit ganun, kung ano ba yung plano at bakit pinapatay yung signal. Pero sa puntong yun, nung nangyari pa yun ng first 2 days ay hindi pa sila makapagbigay ng paliwanag, kabayan. Pero titingnan natin, siguro ilang minuto na lang ang makakalipas. Kung mangyari uli itong pagputol ng signal ay maaring ito na nga ang isang measure na ginagawa ng militar para mas maputol yung komunikasyon at kahit anong linya na makakatulong sa mga terorista para makahingi ng tulong sa labas at sa isa't isa. Kabayan. Ciara Zambrano, live mula sa Marawi City. Maraming salamat. Ingat.